Pagbasa mula sa aklat ni Nehemiyas. Sumapit ang ikapitong buwan ng taon at ang mga Israelitay nakabalik na sa kani-kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan, sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan na kunin nito ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Kaya't ng unang araw ng ikapitong buwan, kinuha ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghalian tapat, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong natitipon sa liwasang bayan sa harap ng pintuan ng tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Nakatayo si Ezra, ang tagapagturo ng kautusan, sa isang entabladong kahoy na sadyang ginawa para sa pagkakataong yon. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipaniliwanag dito upang maunawaan ng mga tao. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Ang araw na ito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos, kaya't huwag kayong malungkot o umiyak. Wika ni Nehemiyas na gobernador, ni Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan, at ng mga Levita na nagpapaliwanag ng kautusan. Sinabi nila sa mga tao, "Umuwi na kayo at magdiwang. Kumain kayo at uminom ng bagong alak. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin, sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo." Ang mga taong bayan ay pinayapa ng mga Levita. Sinabi nila sa mga ito, "Huwag kayong malungkot, sapagkat banal ang araw na ito." Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom, at binahaginan naman ang mga walang pagkain at inumin, sapagkat naunawaan nila ang ipinaliwanag sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos nito, pumili ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, "Napakarami ng aanihin
ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Sige, pumunta na kayo. Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mababangis na asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, bag o sandalyas. Huwag na kayong makikipagbatian kanino man sa daan. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong kapayapaan. Makituloy kayo sa bahay na yan at huwag kayong magpapalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng sweldo. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at sabihin sa mga taga roon, malapit na kayong pagharian ng Diyos. Ngunit kung hindi kayo tanggapin sa isang bayan, pumunta kayo sa mga lansangan nito at sabihin, pati ang alikabok ng inyong bayan na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, nabigyan na kayo ng pagkakataong mapagharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang yon kaysa sa parusang dinanas ng mga taga Sodoma. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. After this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. He told them, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Go, I am sending you out like lambs among wolves. Do not take a purse or bag or sandals, and do not greet anyone on the road. When you enter a house, first say, 'Peace' to this house. If someone who promotes peace is there, your peace will rest on them. If not, it will return to you. Stay there, eating and drinking whatever they give you, for the worker deserves his wages. Do not move around from house to house. When you enter a town and are welcomed, eat what is offered to you. Heal the sick who are there and tell them the kingdom of God has come near to you. But when you enter a town and are not welcomed, go into its streets and say, 'Even the dust of your town we wipe from our feet as a warning to you. Yet be sure of this, the kingdom of God has come near.' I tell you, it will be more bearable on that day for Sodom than for that town.